Hello mga kaligalig! Ako nga ulit po ang inyong makakasama for today's video. Ngayong araw, sasamahan niyo naman akong mamalengke dito sa Taiwan. Hindi masyadong kalakihan yung malapit na palengke sa amin. Pero dito na namamalengke ang karamihan ng mga Pilipino. Dito sa area namin, marami kang makikitang lapit-lapit na mga company na pinapasukan naming mga Pilipino. Mostly kasi namamalengke kaming mga Pilipino pagkatapos na ng duty. Para minsanang pagod na laang. Para pag-uwi, magluluto na lang ng pagkain. Kaming mga factory worker dito sa Taiwan, naninirahan kami sa mga dorm. O di kaya, may mga Pilipino din na kumukuha ng mga apartment. Sa case ko, naninirahan ako sa dorm. Dahil monthly kami nakakaltasan ng accommodation fee sa salary namin. Dahil kapag kukuha naman ako ng apartment, nakakaltasan pa rin ako ng accommodation fee sa dorm. Tapos magbabayad pa ako ng apartment. E di doble-doble ng expenses natin mga kaligalig. Paano na tayo makakaipon ng mabilis niyan? Yun kasi ang rule ng agency namin. Na kahit mag-dorm ka man or mag-apartment, makakaltasan ka pa rin ng accommodation fee. Okay naman yung napag-i-stayan kong dorm. 5 kami sa room, double deck ang bed, common CR, common shower, at common kitchen. Kaya every Friday, namamalengke ako. Para pagdating ng Sabado, magluluto ako. Para kapag rest day ko ang Saturday at Sunday, meron akong kakainin. Baka nagtataka kayo kung anong kinakain ko ng weekdays. Kumakain ako sa company namin. O di kaya, may mga nagbebenta ng mga Filipino food sa labas ng dorm namin. Ganyan talaga ang realidad ng buhay OFW. Kaya tara mga kaligalig, samahan niyo akong mamalengke ng gulay at prutas dito sa Taiwan. Hi, hello ulit mga kaligalig. Ako nga ulit po pala, si Gali. Kaya ngayong araw, mamimili naman tayo dito sa maliit na palengke na makikita sa malapit sa amin. Inuunahan ko na kayo mga kaligalig. Pasensya na po kung hindi ako masyadong familiar sa ibang mga gulay at prutas na makikita natin ngayon dito sa palengke. Ang kagandahan dito, makikita mo kung magkano ang per kilo ng mga gulay at prutas. Hindi nagkakalayo sa presyo natin sa Pinas. O baka may magsabi dyan na kailangan pang i-convert ng price to New Taiwan dollar to Philippine peso. Ako na nagsasabi sa'yo mga kaligalig, masasaktan ka lang. Iba rin ang kamatis nila dito, malalaki. Dito naman sa area na to, makikita natin yung mga dahon-dahon na mga gulay. Yung mostly binibili ko, yung mga gulay na familiar sa akin. Tulad ng dahon ng sibuyas at dahon ng kamote. Dito naman makikita natin ang tinda nilang talong, green pepper, sayote. Nakaka-amaze din ang white ampalaya, sitaw, carrots, pepino, at kalamansi. Dito ulit makikita ang karugtong ng green leafy vegetables. Makikita ka rin dito ng dahon ng kalabasa, dahon ng spinach, at pechay. Pasensya na talaga mga kaligalig. Hindi ko talaga alam yung mga pangalan ng mga ibang gulay. Siguro nakakain ko rin yung mga yan. Hindi ko lang mabanggit ang kani-kanilang mga pangalan. Dito naman na area, makikita natin ang mga repolyo, ang mga cauliflower. Makikita nyo naman mga kaligalig, ang mumura. Nakadepende ang price sa size ng gulay. Dito na part mga kaligalig, makikita ang iba't ibang mga sinasahog ng mga Taiwanese sa kanilang pagkain. Nakadalasan, hindi naman natin sinasahog sa ating pagkain mga Pilipino. Dito may mga itlog sila. Meron din naman silang itlog maalat pero hindi tulad sa atin na may kulay. Ang kulay ng itlog maalat nila ay puti. Ang pagbebenta naman ng itlog ay hindi per piraso, kundi per kilo. Dito na makikita ang iba't ibang condiments. Yung iba familiar ang mga label. Pero kailangan natin gumamit ng Google Lens para makasigurado tayo sa pamimili. Dito naman makikita natin ang mga frozen goods. Meron ditong meatballs, may mga isda. Dito naman makikita ang mga processed food. Mga bacon, ham and cheese,
at mga sausage. Dako naman tayo dito sa mga fresh meat. Meron dito yung mga lamang dagat, mga sliced pork, mga ground pork, at manok. Kung gusto mo ng whole chicken, meron din sila. Or etong mga drumstick, pwede ka ding bumili ng solong pakpak. Or etong mga chicken legs. Naka-organize talagang mga kanilang paninda. Yung mga mabilis na masira, nakasok lang sila sa water. Hindi ko alam ang tawag sa kanilang lagayan, pero para siyang open freezer. Na kahit maghapon silang nakadisplay, hindi agad sila masisira o mabubulok. Makakabili ka din ng mga tingi-tingi dito sa Taiwan. Dito naman sa part na ito, ready to eat or ready to cook na. May mga chicken nuggets at mga burger patties. Diba sa atin sa Pinas nauuso na ang pagkain ng shabu-shabu o mga hot pot? Dito sa Taiwan mabilis ka na lang makakaluto kahit nasa bahay ka. Kasi easy accessible ang mga ingredients sa market. Dahil ikaw na mismong pipili kung gaano karami ang mga ingredients na isasahog mo. Kung napapansin nyo, may plastic na nakarolyo sa gilid. Sandok at tong na nakasabit sa gilid o di kaya nakapatong sa pagkain. Mismong ikaw ang mamimili sa mga ingredients na isasahog mo. Mapipili mo pa ng maayos ang iyong bibilhin. Hindi tulad sa atin sa Pinas na maiisahan ka talaga ng tindera. Na kung hindi ka mapagmatsyag, mapagsasamantalahan ka talaga sa pamimili. Na kung akala mo hindi mahahaluan ng bulok ang mga pinamili mo, nagkakamali ka kapatid. Kasi minsan naiisahan din tayo. Kapag nagugutom ka naman habang namimili, may mga tinapay at biskwit ka din dito na makikita. Dito naman na part, makikita ang mga candies. Tulad sa mga frozen goods, pwedeng tingi-tingi ka ditong mamili. Patok rin to na pampasalubong sa Pinas. Bukod sa mura na, marami ka pang mapagbibigyan. Ang mga Taiwanese, hindi sila mahilig masyado sa matatamis. Kaya siguro rin mahaba ang kanilang buhay. Yung mga matatanda dito, kayang-kaya pa nilang magtrabaho. Minsan kasi walang lasa yung mga kanilang pagkain. Kaya yung mga Pilipino nagdadala parati ng taktak o di kaya sinigang mix. Dito naman na parte makikita ang mga biskwit. May mga tinda din silang mga tingi-tinging almonds, mga walnut, at mga nakapak ng mga crackers. Lipat naman tayo sa mas maliit na bilihan. Dito ay mga gulay at prutas lang. Nadadalian ka talagang mamili dito sa palengke dahil nakalagay na dyan kung magkano ang presyo ng per kilo. Tulad din natin sa Pinas, merong mga gulay na meron sa malaking palengke at sa mga maliliit din na store. Napakalaki ng variant ng kamatis nila dito sa Taiwan. Dito, namili ako ng saging. Kaya babayaran na natin ito sa loob. Ang ganda kasi ng klase ng saging. Maliliit pero marami. Makakapagbaon pa niyan ako sa company. O ayan mga kaligalig, 53 NT lang yung isang sapad na yan. Sa kiluhan na lang ako nagbabase. Kasi minsan mabilis at hindi ko maintindihan ang salita nila. Para walang maraming tanong, iabot mo yung buong pera mo. Tapos susuklian ka na lang nila. Mas lalo kung mahaba ang pila sa bayaran. Kung hindi ka talaga sanay na tulad ko, di talaga kayo makakapag-intindihan ng mabilis. Ang mga tao pa naman dito sa Taiwan ay parating nagmamadali dahil sa kanila mahalaga ang bawat oras. Wow! Dito naman tayo sa bilihan ng mga prutas. Tulad rin sa karaniwan, kapag maraming supply, mababa ang presyo. Kaya mostly ang binibili ko, yung season fruit. Baka naman sabihin nyo mga kaligalig na sobrang kuripot ko naman. Hindi ako kuripot. Practical lang. Sa mahal ba naman ng mga bilihin ngayon, dapat marunong tayong dumiskarte. Tulad na lang ng pamimili sa palengke. Mas hamak na mura kesa naman mamimili ka sa mga supermarket. Pero syempre, kanya-kanya din tayo ng pagbabudget ng pera. Minsan ang mga Pilipino mas gusto nilang namimili na lang sila sa malapit kesa mamalengke sa mga market. Naglalaan talaga ako ng oras para makabili sa palengke. Bukod sa nakakapili ako ng mga fresh, may mga mabibili ka na din ready to eat na prutas.
marami kang pagpipilian, at higit sa lahat, makakamura ka. Hanggang sa susunod na video mga kaligalig, huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ako nga ulit pala si Galig. Maligalig sa kainan, maligalig sa galaan, maligalig sa mga pangarap. Hanggang sa susunod na video, salamat sa panonood. Paalam!